Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel sa ating project na logbook repair. Gamit natin ngayon yung Visual Studio para sa paggawa ng program. So, simulan na natin, pagpatuloy natin. So, dito mali pala yung ginawa natin nakaraan. So, dapat pag pinindot niya yung delete ay madi-delete talaga. Ibig sabihin mali yung entry na ginawa niya. So, ang ginawa kasi natin dito nakaraan sa part 2 natin is in-update lang natin. So, dapat i-delete talaga siya. Tapos, dito sa release, sa releasing, so dapat yun yung i-update, mapupunta siya sa history. Hindi siya talaga madi-delete kasi na na-repair natin yun. Ito kasi pagka wrong entry lang. Kaya dapat may delete pa rin, as in delete talaga siya. So ibabalik natin yung delete natin. So sana ba yan? Delete. Diba nag-update natin? So papalitan natin to ng dito. So delete from table repair where yan, where tapos lagyan natin sa next, ano tayo, next line, where so gawin na natin to kasi meron na siya. Tapos na yung where, so ID na lang. Yung ID natin is equals to rinse ID. Yan, tama yan. Where, yan. Tapos call my parameter. So hindi na natin gagamitin yung parameter. Si ID lang naman kailangan. Rinse ID. Ito rinse ID. So hindi where pwede rin naman ganyan, bro. Usually kasi nagamit ko dito eh. Talagay pa ako ng parameter, susundin na lang natin. Kaya yan. Ayan. ID. Yan. At ID. So yan yan. At ID. So lalagay tayo ng parameter. Rinse dot dbcmd dot parameters. So i-clear muna natin para panibago. Tapos rinse dot dbcmd dot command text equals rinse dot sql. So rinse dot dbcmd dot parameters dot add with value. So yung parameter natin na ginamit ID, so at ID, tapos ang value niya is rinse ID. Yan, rinse ID. So okay na siguro yan, diba? Rinse ID. So preferences, dispose, so call. So kailangan natin yung i-delete yung
puto. Halimbawa, may puto siyang sinelect. So, mai-stay yun dun sa database natin. So, dapat di-delete niya rin. Tapos ito, re-remember niya yung ano. Ship ulit. Yan na yan, delete data. So, yan, ID, signatures, wala na to. Tapos, okay na, di ba? Yan lang, delete. Okay na yan, guys. So, delete natin. So, next natin itong repair. So, dito, tinawag natin yung switch panel tayo. So, btn click. So, problem. So, idagdag natin yung iba pang field, guys, kasi wala pa dito yung saan itong status yung ginawa. Yung accessories meron na ba doon? Ay, hindi naman pala kasama yan sa FSPR. So, kailangan natin yung action isama. Form fspr.tx action.tx was tx status ba? Status.tx. Tapos yung remarks form fspr.tx remarks.tx equals tx hindi automatic done na lang. Ibig sabihin kasi done naman lagi natin nilang. Ibig sabihin tapos nagawa siya. Pagka other, so edit nyo na lang. Tapos yung kung sino gumawa form fspr dot ano ba yan, drop down ba yan, nilagay ko dito RD engineer. So RD engineer dot tix equals RD engineer dot tix. Yan. So yan, idadagdag natin sa field para doon sa SPR natin. Ito yung report, guys. So dito ibabato niya dito. Yan, ito yung action na ginawa natin, status, problem, tag, tapos yung engineer dito, tapos yung remarks done, status pa pala, status dito. So tx status, dagdag natin form fspr.tx status. Status ba yan sa FSPR? Ay, hindi. Sorry. Ito. RD status .tx equals, so automatically charge na lang. Ano ba nun? Mga kasama dito. Collection. Wala. Na-automatic pala yan dun sa ano. Charge yata. Saan ba yun? Ito. Charge. Under MA. Ba't dubli to? Plus status to. Plus status. Tapos sige. Hindi. Okay. Charge. Para siguradong tama. Charge. Yan. Tapos ano pa ba? Okay na siguro yan. Ayun dito. Pagka inad. So dito, guys, sa pag-add, pag i-click ko yung save dito, so kasi automatic, kasi pag saan yung repair, diba, pag i-click ko release, so automatic siya, i-click niya to na nag-add siya, tapos i-input niya dito lahat ng mga record dun sa yung mga record natin dito.
ibabato niya dito. Tapos magiging save button na to. So pagiging save button na siya, so ito na siya. So yan, i-add FSPR niya, tapos remove. Ito. Yung remove from repair, so parang delete yata yung ano. Ayan, delete from table repair. So mawawala na yung history natin. So dito natin ipapasok yung ginawa natin nakaraan na edit. So papalitan natin yan ng update para mapunta siya doon sa history natin. Remove from personally. Palitan natin to. So dito natin ilalagay yung update natin. So .sql update table repairs sheet, tapos sheet, itong ID palitan natin no, deleted, tapos equals to 1 na diretso para hindi na tayo gagawa ng ano. Stop. Equals to 1. So share parameter dot clear. So kailangan deleted equals to 1. So where? So kailangan pa natin rinse gear dot sql equals where. Pwede naman natin dugtong dito sa ano, pero kasi para maliit lang yung space, dito na tayo sa second. Where id is equals to repair id ganun, repair id. So mag-dim tayo, dim repair id as new integer. So repair id equals level. Saan na ba yan? Repair id natin, work order yan. LB work order. Ito repair id. Lib label repair id. Ito natin to para ano pa, hide natin. Close C. Syntax naman. Para ma-distinguish natin kung ano yung label na yan. C. Okay. C. Ginamit kasi natin to pang ano pang trigger, kaya gumamit tayo nito. Itago natin to para hindi makita. So hide natin. Visible false. Tama. Visible false. Tago kaya natin. Saan kaya natin tago to? Sige, dyan na lang yan. Hindi naman makikita yan pag nagra-run na yung program. Label repair. Kopya natin to para tama. Control C. Control V. Dot tix. Dot tix. Repair ID. So, wala na to kasi sa edit eh. But call my
parameter. Tapos yan, remove from repair. Tapos full delete photo. So, hindi niya na i-delete kasi hindi naman actually dinelete eh. Binato niya lang sa history. So, halimbawa kung may photo naman yun, so, na i-delete. Delete na natin to. Tama. Finally natin siguro yung label repair natin. Repair ID dot ticks. So, i-clear na lang natin dot clear. Ay, hindi. Ay, wala. Dot clear. Dot ticks. Ano na lang. Hindi pwede. Sa ticks lang may ganun pala. So, yan na. So, remove from repair. Update table repair. Set. Yan. Try natin. So, okay na yan, no? Wala naman problema na, no? Yusin nga natin. Ito parang ang gulo. Tingnan. So, gawin natin. Model na lang kaya to. Model. Model na lang. Sabi mo. Street ba? Yan. Model. Real number. Description. Ikaw. Dali lang dito sa Visual Studio kasi ganto-ganto lang, oh. 'Di ba? Basic lang. Pag diretso ko pa to. 'Di ba? Pwede ba ganyan? Parang layo nito. Ay, shit the ball. Parang karoon ng functions. Wala naman functions dyan. Na-double click natin, guys. Yan. Sakto na ba? Pak. Parang sobrang... Tama ba yan? Pwede na siguro yun. Serial number. Straight ba? Straight naman yan. Straight. Ganyan guys. Status, accessories. So, try natin i-run. Probably maganda kasi step yan. Date repair. Okay naman na. Subukan natin. So, login natin guys. Admin. Ang pangit ng ano natin. So, takpan natin to guys. Dapat hindi makikita yung pag-load ng mga form. Mamaya, subukan muna natin yung functions natin na ginawa. So, punta muna tayo dun sa open muna natin yung database para malaman natin yung database. Repair. Ayan, may so isa lang yung
magdi-display doon kasi ito naka-0. So, gusto mo i-0 natin to para dalawa magdi-display. Sorry. Ito yung sa FSPR, guys. Tayo sa repair. So, isa lang nagdi-display kasi nung nag-load siya, hindi pa natin napalitan ng 0 yun. Refresh natin. Yan, dalawa. So, dalawa ang nag-display. Susubukan nating i-release. Kung ibabato niya tong status natin, defective issue, set of problem, model, release. Yan, di ba? Release. So, binato niya. Ito, defective CPU. So, ang i-input na lang natin, naka-charge na rin to. Input na, naka-done na rin yung remarks. Input na lang natin yung FSPR o yung report number. So, try natin ulit. Halimbawa ito, release. Oh, ibig sabihin, pinindot niya ulit itong save. So, dapat hindi na. Kapag naka-save na to, hindi niya na dapat pipindutin. Kasi ang ginawa niya, pinindot niya ulit ito, kaya na ganyan. Dapat hindi lalabas tong, so ibig sabihin pinindot niya ulit. Tapos hindi nag-take effect yung ano natin. Diba naka-ano yan, na-release. Oh, hindi nag-take effect. Dapat, ganyan dapat. Kasi pinindot niya to. Kaya nag-prompt to. Kaya hindi nag-load yung data natin. O, diba? So, ay mali. So, minimize muna natin, guys. So, saan ba yung CFSP? Hindi dito kasi dito nagko-control eh. Pagdating sa release. Yan. So, diba ito nagko-control. So, ito, pinindot niya yung uli yung button. So, i-check muna natin kapag yung button ay naka-already save na siya. So, hindi na niya pipindutin. So, lagay tayo ng F statement. If form FSPR dot BT in FSPR. Ay, hindi. Ano ba nan? Sana FSPR. Buniad. Dot buniad dot tag tag is not pag hindi equals not equal sa save. Yan, save. Then so ngayon niya pipindutin to, Control X, Control V. Ngayon niya pipindutin yung button pag hindi siya save. Kasi pag naka-save na siya, yung ganun ka, save, pinindot niya pa uli eh, kaya lumabas yung error na hindi complete yung field at saka hindi nag-load agad yung data natin. So, yun lang naman siguro eh. Kapag save, tatalo na siya. Ito na yung i-call niya. Pag hindi save, so i-click niya. So, sige nga, try natin. Apply changes. Apply changes. Oh, ba't hindi nag-success? Yan, successfully. So, sinapin natin. Ito. Diba? Yan, naka-save. So, lag tayo ulit sa repair. So, pindot natin to.
Kasi mali yung i-release natin. So, release. Yun, hindi na siya hindi niya na pinindot ulit ito. Kasi pag pinindot mo, siyempre ano yan. Kasi hindi complete, kulang ng FSPR eh. So, ulit natin. Release. Yun. Hindi niya na pinipindot. Oh, di ba? Pero pag halimbawa hindi siya save, naka-add siya. So, pag i-click natin yan, pinindot niya. Kaya lumabas yung save. Diba? At yun. Ayos, pwede na. Yan, di ba? Tapos, ito na lang ang dadagdagan mo, FSPR. 545, tapos save mo. Tingnan natin kung magiging 1 yun Save, yun, success. Oh, syntax error update statement. Syntax error update statement. Walang problema. Syntax error update statement. Syntax error update statement. Nangyari. Hindi na update. Baka naka-on yun. Hindi naman. Ba't yan hindi na save. Man, problema doon. Remove from repair. Deleted equals 1. Table repairs. Update table repairs set where ID equals to repair ID. Fix. Pull my parameter. My connection is closed. Repair. Double repair. Yung pagbato niya dito. Vertex. Pwesto 0, diba? Tama lang. Okay, malit natin dito. Tama naman, no? Ito, repair ID. Update table repairs. Set. Tama naman. Apply changes. SPR. Already recorded. Hindi tayo talaga. Mali dito. Tama naman. Zero. Yun. Gumana. Try natin sa database natin. Naging 1. Yan, naging 1 na guys, oh. Kasi yung isa pa. Punta natin dito. Yan, isa na lang. So, release. SPR. Success. Yun, gumana. Wala na. Sa database natin, puro 1 na. Yan, puro 1 na lahat guys. Okay na. So, history na lang. So, yan gumana. Yan lang pala. Napakasilan na. Tapos, SPR. So,
refresh dito. MC is removed to stock. Ito, nire-refresh pa natin ito eh. Tingnan natin ito. Form stock. Stock. Tools ba yan? Tools dot refresh. Refresh ba yan? Refresh data yata. Sa tools natin. Tools. Ay, bakit? Design. View code. Refresh stock pala. Copy. Refresh stock. Oh. From tools pane. From tools. Refresh stock. Ano tayo? Refresh stock. Refresh. Kaya pala eh. Public. Yan. Private pala yan. Kaya hindi natin maabot. So, yung ano na lang guys. So, kasi 30 minutes now. Yung login natin, itatago natin. So, itatago natin yung login natin. Para mag-load siya sa background. Saan na ba yan? Okay, so PV girls. Timer starts PV loading. So, tago natin. So, form main .show. So, dito pa lang isushow na natin siya. Tapos, form main opacity equals 0. Okay na yan, di ba? Form main equals 0. Tapos, yung tumakbo na siya. Ito, nag-change siya ng location. So, i-stop niya na yung timer. So, tanggalin na natin to. Form main opacity. So, ibabalik na natin siya para makita na siya. 100. Form .100. So, form main and save. Sa main natin, that load that shown. So, wag na natin i-hide yung login. Yes, but true. Yung nilalog niya, bitin, color, yellow. So, switch panel, FSPR. So, dito na natin i-load. So, form login .hide. So, i-hide na natin siya. Tapos, me.show para lumabas siya. Try nga natin kung nagtago na natin yung para huli na yung dapat nakatago. So, lalagyan natin guys. Tingnan natin kung maglo-load pa siya sa harap natin. At, yun. Hindi na siya gumagalaw. Ibig sabihin, naglo-loading na yun in background yung mga form. Bago niya i-display, dapat fully loaded na siya. Kanina kasi nag-display mo na siya tapos niloload niya yung mga data. So, medyo pangit tingnan. So, tatago natin.
Kung ba't hindi tumakbo yung ano? Ayun. Oh, fully loaded na yan. Pag-click mo, hindi mo na kailangan mag-refresh kasi loaded na siya. Ito, no record found. So, natin yung database natin, ibalik natin. 0. Dito naman tayo sa taas. 0. Tapos, save natin. Try natin ulit. Yung pag-re-release natin. Kung makapag-release tayo. So, refresh. Ito, release natin to. Yan. Tapos, FSPR number lang siya. Save. Yun. Astig. Ito yung mga kanina eh. Na-release natin. So, isa na lang. Na-release natin. Siyempre, nagawa na siguro yan. Ay, number. Ayan. Save. Yan. Ayos na guys. So, wala nang for repair. So, tingnan natin dun sa ating database. Dapat 401 na yan. Yun. 401 na siya guys. 1 na lahat. So, sa next natin siguro, mag-a-add tayo ng button dito na ma-show all natin yung history ng mga unit na natanggap na dumating sa atin. Lalagay tayo ng isang button. So, abangan nyo na lang guys sa susunod nating mga videos. So, bye-bye!